Nagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Anupat nilisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo'y makapamuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway tumatahak sa iyong landasin na makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak.
Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na niyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo. At ang sinangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo, at kung mahikayat na'y ginawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo, kaya't naging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo. Dapat niyang tuparin ang kanyang sinumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana. Dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa, mga bulag. Alin bang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya yon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa simula ng panibagong linggo po, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Ang santa po para sa araw na ito, Santa Rosa de Lima. Bagamat siya'y taga Peru, alam po ninyo, personal na mahalaga po itong kaarawan nito sapagkat naging misyonero pa po sa Peru. Napuntahan ko po ang monasteryo ni Santa Rosa de Lima. Tayong mga Pilipino, may mga bayan, may mga parokya, di ba may bayan ng Santa Rosa, may parokya ng Santa Rosa, yun po, ipinangalan kay Santa Rosa de Lima. Kaya medyo may connection po tayo. Sa akin po, personal ang connection. Siya po ay pangalawang patrona ng bansang Pilipinas. Kaya ipinapaubaya ko rin, humingi ako ng tulong sa kanya sapagkat yung mundo niya ni Santa Rosa ay ako'y nakapasok sa kanyang pag-iisip. Meron po akong dasal sa aking brebyaryo kay Santa Rosa de Lima. Kanina sa dasal natin, yung pambungad na panalangin, kadalasan kasi di natin nabibigyan ng pansin. Kasi napakaganda. Una na muna, si Santa Rosa, napakagandang madre. Kaya nga tawag sa kanya ay Rosa dahil napakaganda niya. Maraming lumiligaw sa kanya. Ang ginagawa niya, sapagkat siya'y konsagrado sa Diyos, pinapapangit niya ang kanyang mukha para hindi maging interesado sa kanya yung mga lumiligaw sa kanya. Ibang klaseng babae ito. Ngayon, ibang modernong pananaw ngayon. Siya po, gusto niya talagang para sa Diyos siya. Kaya pinapapangit, pero napakaganda niya. Ang ating dasal kanina, bukod kalakip sa kagandahan na makalangit, tayo'y may yakap sa tamis ng pag-ibig. Isipin niyo yun, ha? Tayo'y mayakap ng tamis ng pag-ibig. Yan ang dasal natin pambungad. Dahil sa kagandahan, yun ang, doon tayo naaakit eh. Ano ba yung tunay na kagandahan? Ano ba yung tamis ng pag-ibig na pala rin tayong mayakap tayo? Ito hinahangad ko po to. At itong hangarin ko, di ko po ako sinosolo, dasal ko para sa ating lahat. Kagandahan, tamis ng pag-ibig na makalangit, na mayakap tayo. Gusto ko pang ipaliwanag, pero yung ating mga pagbasa, pumunta naman tayo ngayon, dati sa lumang tipan tayo, yung bagong tipan ngayon, unang sulat isang Pablo sa mga taga-Tesalonika. Pawang pagbati, pawang magagandang salita ang nanggagaling sa labi ni San Pablo. Nagpapalakas ng diwa nila. Inaangat, tinataas, hinahatak, tinutulungan, ibinabangon. Di ba? Magandang pananalita. Alam niya sa medyo bagsak. Kaya nga, ikaw ba, kung makarinig ka ng mga magagandang pananalita na binibigyan ka ng lakas, yung mga magaganda mong katangian ay nakikita, kahit sinong tao ba, aral po ito sa atin, ha? Kadalasan po ay tayo'y nagmumura, masasakit. At tayo, lalo na tayong mga Pilipino, hindi mo makalimutan yung sinabi
kahit hindi intensyon, kahit nadulas lamang, madamdamin tayo at madrama tayo. Hindi po ba? Hindi po ba? Tayo naman, chismis ng chismis tayo. Pero kung tayo na nasaktan, akala natin tayo ng pinakakawawa sa mundo. Hindi po ba? Kaya pakaingatan natin ang namumutawi sa ating labi. Yung pagmumura, lalo na. Yung mga masasakit na salita. Yung nakakasugat na mga kataga. Wag na wag po. Hindi lang kasalanan ito. Lalo na kung sa mga mahal mo sa buhay, kung madulas yan, ay, pwede pang pagalingin ang sugat. Pero alam natin, karanasan natin, maniwala kayo, matagal hilumin yan. Lalo na, mabuti pa yung gamot, mabilis. Dumako na po ako sa Ebanghelyo. Ayon kay San Mateo, galit na galit ang ating Panginoon. Ito'y banal na kagalitan. Paano naman ang mga Pariseo, mga reliyosong mga otoridad, mga pinuno ng reliyon, mapagkungwari, mapagpaimbabaw. Hindi ba kung ako ang pinunong reliyoso, hinahata ko kayo sa bahay ng Ama? Yun ang objektibo, yun ang layunin. Mamuno, alika, mag-itipo natin, itayo natin ito, sama-sama tayong lumapit sa Diyos. Baliktad ang nangyayari. Bukod sa masamang halimbawa, hinahadlagan pa nila. Dapat pasok. Ay, hindi. Teka lang. Bakit hinahadlagan nila? Contribution muna, abulay muna, pera muna. Yan ang nakita ni Jesus. Mahalaga pala yung handog, mahalaga pala yung ginto. Napapakamot ng ulo si Jesus. Ano ba mas mahalaga? Yung bahay ng Diyos o yung kolekta? Mahalaga yung kolekta, pero ano ba mas matimbang at ba mahalaga sa lahat? Parang hindi mahalaga yung bahay ng Diyos, pero yung kolekta na yan, yan po. Kaya lalong, siguro hindi sa inyo, para sa akin, para sa aming mga pare at mga namumuno sa inyo, isang malaking paalala ito na huwag maging paimbabaw. Yung mapagpaimbabaw, mababaw. Pera lang ang gusto. Binobola kayo, pero ang habol talaga yung pera ninyo. Ayan, sinesermonan ko po ang aking sarili. Patama ng Panginoon. Pero kaya nga dapat malinis ang ating hangarin. Maging totoo, maging tunay, maging autentiko, maging dalisay, tularan si Maria na Inmaculada. Lalong-lalo na ang kagandahan ni Santa Rosa de Lima. Mabalik ako kay Santa Rosa. Sapagkat naging misyonero po ako sa Peru. Hindi ko napahabain. Marami ko mga karanasan bilang misyonero. Pero mula kay Santa Rosa de Lima, ay natutunan ko doon ay yung una, ano ba buhay natin? Ang buhay natin, hinahanap natin yung pag-ibig na wagas, na tunay, na matamis, na pangmatagalan, na pang magpakailanman. Yan ang lihim ni Santa Rosa de Lima. Ang kahilingan ko sa kanya bilang pangalawang patrona natin, nagdadasal para sa atin sapagkat baka akala nyo paulit-ulit akong pinapalakas ang sarili nyo. Si Santa Rosa ang magbibigay lakas sa atin. Nakatitiyak tayo, sigurado tayo, nakatitiyak tayo na sa dulo ng ating kwento, ano ang magwawagi? Kagandahan, tamis ng pag-ibig, yakap,
ng sumisinta sa atin. Nakatipiyak tayo doon. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Rosa de Lima, minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, ititataas namin ang aming isip at puso sa inyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Tugon po natin, Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo.
at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayon nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Padre Roque Periols, kapisanan ni Jesus, lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, Santa Rosa de Lima, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangako nila sa binyag, noon at sa binyag. Na ikaw ka ng ibig at pagliling ko ng binang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro
Nazaret,